Hi guys, it's a Friday. Good morning. Ngayon ay 5 days since nagkaroon ng event na Make Marilake safe again. And akyat kami ulit ngayon sa Tanay. I-check namin kung ano yung present situation doon. Ano na yung nangyari? Nagkaroon naman ng mga outpost? Ilang checkpoints ba? Ano ba yung speed limit? So dito na kami sa Kogyo or Kogeo. So papunta na kami sa taas, sa Tanay. Time check, it's already 7:27 and as usual, traffic dito sa may portion na ito. Dahil marami ditong mga tindahan, may talipapa. Aside from the fact na napaka kipot ng kalye. Ang daming mahilig sa bomba. Sakit sa taiga. Guys, cloudy, hindi mainit. Nakatago pa si Haring Araw. So malamig dito ngayon. Dito na yung portion na mag-start na malapad na yung karsada. I think buong Marilake gagawin ganito kalapad yung karsada eh. Kaya lang medyo mabagal yung development. Tagal ng ganito eh. Siguro nahihirapan silang paalisin yung mga tatamaan doon sa widening. So dito na kami sa may Sun Valley. May McDonald's, may Pure Gold, Eastland Heights. Lapad tapos biglang kikipot. Ilan pa itadagdag nila lanes? 1, 2, 3, 4. Take 4 lanes pa. Tapos dito makipot na So tatanggalin pa nila itong mga sides na to. Dito walang problema kasi wala namang bibilin. Siguro sa DENR. Tapos dito lapad na ulit Ayan. Ito guys, first checkpoint. Ano, checkpoint ba to? Hindi. First Pares. Hindi pala first checkpoint. Pero checkpoint na rin yun. Hindi naman kami pinara. So tingnan pa natin. Mataas pa. Ayan, checkpoint na. Guys, checkpoint din. Ayan, ayan yung mga checkpoints, Then dito may mga pulis din, Madami ng police visibility. Madami ng police visibility, ha? Meron ng mga police visibility. Okay. Speed namin ay 36 lang, 34 kilometers per hour. So titignan namin doon kung ano talaga yung speed limit. Dito kami guys sa Shell Boso-Boso. And meron ditong checkpoint, may police station. Dito actually nag-start yung motorcade noon. So that's 3. Pang number 3 checkpoints na ba to? Checkpoint na ba ito? Okay. Mamaya titigilan natin doon sa may bandang Manuka na Marilake pag mayroon ng sign na 30 kilometers per hour. So let's go.
Yes, parang ulan. Sarap magbike dito. Walang gaano sasakyan. Wala din gaano motor. Sabagay, it's a Friday. Hindi pa naman weekend. I mean, hindi pa Saturday and Sunday. May pasok pa rin. Pero tahimik dito guys, oh. Gusto nyo magbike? Pumunta sa Tanay, magmotor. Ganda dito. Ito pa pala dito, oh. Tahimik, oh. Kita nyo guys, doon pa siguro nakakatakot. Oh, walang dumadaan. Lamig. May banking ka dito, oh. Sarap, oh. Oh, diba? Walang dumadaan. Sarap sa Marilaki. Ingat lang sa mga doggies. Magtawiran. Maambo na guys. Solo-solo yung karsada, oh. Solo natin karsada. May checkpoint. Oh, checkpoint. Checkpoint ng Suban at Kasoy. Isang mamimitik. Dito na kami guys sa Palo Alto. Ito ngayon ang situation sa Palo Alto. May isang mobile, oh. Police. Marirevoke ang lisensya. Ang laki ng pagbabago sa Marilaki. Marilaki is not a racetrack. Ride safe, oh. Another Lugaw checkpoint. Kilometer 45 na kami. Malapit na yata rito yung Big Spider. Yan, ang Big Spider. Wow, ang tahimik. Payapang-payapa ang Marilaki. Sunday dito tayo magbike. Wala dumadaan, ano? Lamig. Kilometer 47. Lakas ng hangin dito. Ito na guys ang Big C. Unlike noon, ano? Dito 30. Dito guys 30 kilometers per hour. Kilometers per hour, Bulalo 200.
Ay, 30 nandito. Loko-loko itong Fortuner na ito. Gigit-gitin pa tayo. So may checkpoint naman to. So may checkpoint naman to. Meron pa rin mga nagmomotor. Lakas ng hangin. Ito guys, so checkpoint. Ayos. Pag naman mabagal ka, hindi ka naman siguro paparahin dito. Wala nang papara sa amin. Kasi bagal natin eh. So dito sa mga twisties, speed limit is 30 kilometers per hour. Pulis, pulis ulit. Nako, delikado rito pagka ganito, dulas ng karsadang yan. Kasi may lupa, Ito guys, ito ang ano tayo rito? 30 Hindi, interview tayo. Ayan sila guys, yes. Okay, interview tayo dito. Ha? Okay. Sige, gili lang tayo guys. Ang dulas. Yan. Dito tayo guys. Tanong tayo. Ayan. Okay, let's go. Ayan guys, maraming hinaharang dito dahil alam niyo yung mga violations, dapat standard. So hihingin yung driver's license, OR, CR. Tapos guys, hindi rin po pwede, kung mga naka sports bike kayo, hindi pwedeng nasa likod yung plate number na modified. Kailangan yung talagang stock na lalagyan. Ito ngayon ang sitwasyon dito sa ano ba to? Manukan. Yan, meron na ring outpost na naka-station dito. Yan. Okay, paano to? Hindi ka. Okay, let's go. Guys, so 30 kilometers per hour according to the officer. Ayaw niya kasi pabanggit yung name niya, kaya i-edit na rin namin sa video kasi bawal sa kanila, no? So yung 30 kilometers per hour, yun ang pina-implement ng Tanay LGU. So dapat talaga dito hanggang 30 kilometers per hour lang. And magkakaroon ng merong mga taong nakatayo na may mga speed guns. So although alam naman nila na masyadong mabagal yun para sa big bike, kaya lang
kung yun ang pina-implement ng LGU ng Tanay, so yun ang susunding speed limit. And dapat kung pupunta kayo rito, kumpleto yung ORCR. Dapat yung mga motor nyo ay yung standard, yung stock. Simula sa side mirror, dapat about 4 figures ng adult, no? Basta yung standard ng motor. Kasi sinabi namin na mayroong side mirror na nasa edge ng handlebar. Meron daw silang listahan ng mga motor na yun ang stock, alam nila. Okay, like for example, Harley Davidson, nasa rear end ng handlebar yung side mirror, allowed yun. Pero kung ang stock na motor, for example, ito, no, Ninja, ang stock niya ay nandyan yung side mirror, pag inilagay mo dito, pwede ka nilang hulihin. And para sa mga sports bike, hindi pwede yung kamukha ng nasa 10 Arco. Kaya hindi pwedeng dalhin dito yung kailangan nakalagay yung stock, yung lalagyan talaga ng plate number. Although according to him, according to them, no, naintindihan naman daw nila, but regarding to sa speed limit, na yung mga big bikes ay hindi pwedeng ganun lang talaga kabagal. Pero yun nga, yun ang pina-implement kasi ng LGU. And hinihingi din nila yung participation or cooperation ng mga riders na sumunod, no, dun sa mga ordinance ng LGU ng Tanay, para at least maging safe na talagang marilaki. Kaya lang boring guys, no? Tatakbo ka rin ng 30 km/h. Ito si Akasera, si Adi na mag-e-enjoy kasi pwede niyan dalhin yung PCX, and 30 lang talaga ang takbo nun. Bagal tuloy natin, no? 37 speeding na to. 33 speeding na to kasi 30 lang eh. So yung makukuha na ng speed gun, diretso na yun sa LTO. Saan daw ang speed gun nila? Merong mga, wala pa yata mga cameras na nilalagay tulad sa mga expressway. Tao-tao pa lang, mga nakatayo. Then babariling ka ng speed gun. Yon, yung sports bike na yon, ang plate number niya ay nakikita nakatayo. Pero yung kamakalong nasa CX-10 Arco na nakahiga, hindi pwede, huhulihin, violation. Kung adventure bike naman, problema naman yung mga ilaw. Kasi yung mga ilaw, dapat yung mga, I think ang regulation nito ay hanggang 4 LEDs lang yung nasa regulation ng LTO. So itong sa amin, okay lang to kasi 4 lang to, dalawa lang to. Future eyes, yes, ito yung nilagay namin. Pero yung mga, like yung mga Denali, madadali kayo dun. Kaya kung may mga ganun kayo guys, sports bike, lagay nyo na yung plate number nyo sa likod, yung nakikita, yung parang sa stock talaga. Okay, adventure bikes, medyo tanggalin nyo muna yung mga malalaking ilaw. Side mirror dapat yung stock lang. Mababait naman sila, kaya lang wala silang magagawa sa inyo ordinance. And hinihiling nila yung cooperation ng mga riders. Pero malaking diferensya compared before na mga vloggers or content creator, yung mga nasa gilid ng manukan na nag-iintay na aksidente. Wala na ngayon doon katao-tao guys. HPG at LTO na ang nandun. So okay kayo pupunta rito as long as legal yung setup ng inyong mga motor. Kaya wala kami pwedeng dalhin dito kundi itong N1 at yung baka yung ano, hindi pa rin pwede ano. Although yung Versys may takip, kaya lang baka mapara pa rin, parang tinatago pa rin yung ilaw. So N1 lang talaga ang pwede rito. Okay, so kapag hinarang o pag pinara nila, of course ORCR, then driver's license. So dapat lagi kayo may dala. Pero kami naman hindi kami hinarang. Wala naman kasi tayong violation eh. Kami hindi hinarang dahil makupad kami. Actually patigil kasi kami. Tapos stock lang tong L1. Yung sa muffler, okay, dapat yung standard din, pero bawal yung mga open
pipes, no? Sabi nila nasa ano na raw ng LTO yon, nasa specs or nasa dapat yung standard. So dito na kami sa taas, so ang lamig dito, lakas ng hangin. And madulas yung kalsada, basa. Doon actually sa Manukan, doon yung may pinaka matinding checkpoint. So madami sila doon, LTO and HPG. Lakas ng hangin. Ibang Marilaki. Malapit na sa ghost town. Walang dumadaan, konti-konti lang. So, eat kami sa Natividad Sierra Madre Resort and Hotel. Doon lang talaga yung crucial dito. Crucial sa huli. Saan ba yung Natividad? May napanood kami yung vlog, nag 4-wheel sila. Hindi sila nagmotor kasi natatakot silang mahuli. Hindi nakakatakot basta standard yung motor mo, eh dahan-dahan ka lang. Hindi nakakatakot mahuli. Okay, entrance. Ayan guys, dito muna kami eat. Yan ang entrance. Dito. Yan, dito na tayo park. Okay. Pwede dito? Yes, okay. So, eat muna kami dito guys sa Natividad. Ito guys, sige, maganda rito. Maganda ang view. The food, tingnan natin. Yan, no? Lamig. Morning. Guys, oh, look at the view. There. Ito yung twisties ng Marilaki. Yan, no? Ganda ng view, ang lamig. Medyo hindi makita masyado kasi cloudy. Medyo umuulan. Ito yung motor namin guys, ha? Puro putik dahil umuyulan. Yumuyulan. Ito yung umalis ng malinis, uuwing na putik. So paalis na kami dito guys sa Natividad. Pauwi na kami. Maulan pa rin. Daming putik, ang dulas ng karsada. Cielo Alto na kami guys. We're heading back home. This is Martism. Guys, ang tuwa niya ang kasera kasi hindi na siya angkas. Gagamitin na niya yung motor niya kasi ang takbo daw ay max speed niya 30 km per hour. Kanya lang yung lisensya niya walang A1 ba yun? Yung code for motorcycle. So papalagyan pa niya. Babagal, oh. Pati yung mga motor sa likod namin guys, oh. Kita nyo? Oo. Pero alam nyo guys, may good news. Kaya lang siyempre you have to pay. Yung sinasabi naming Morong Raceway Park ay hindi chismis lang. Yun ay totoo. Magkakaroon ng Morong Raceway Park. 4 hectares yung area.
around, I think 100, no, hindi na 100, laki nun, 1.6 kilometers yung stretch nung truck. Then may mga pwede ang kotse, motor, kasi daw according to the organizers or the builders or yung owner, 80% ng mga nasa, or 80% ng mga nagpa-participate or ng mga dumadayo ng mga Subic ay nanggagaling dito, Metro Manila and Rizal. So mas malapit yung Morong Raceway Park. Ito ay sa may Bangkal, Morong, ay Barangay Bangkal, Morong. Bablog din namin yun, guys. Pupuntahan din namin yun, hanapin namin yung area. Morong Raceway Park. Wala na rito ulan, no? Tsaka guys, pag dadaan kayo rito, naka 4-wheel kayo, kailangan naka seatbelt kayo. Yung mga nasa front lang naman, kasi may hinarang kanina sila, adventure, meron yata, o yung passenger yata hindi naka seatbelt. So wala naman nakakatakot na mahuli, basta nako, heto si Kuya, walang helmet, dalawang walang helmet. Oh nako, ang bilis pa nila, Kuya. May natitira pang kamote. Oh, bilis pa, oh. Dito, oo, dito kami natumba dati, guys, dahil itong si Angkasera ay tumigil. Akala nakabisikleta siya. Okay na, maliwanag na, maliwalas na. Yes. Doon lang na ulan, basa pa rin. Kaya siguro 30 km per hour kasi delikado pagkabasa. Overtake na tayo. Lamig, sarap dito, guys. Akit kayo. Make sure lang na nasa standard within the law yung inyong dalang sasakyan. Ang lamig. So guys, since malapit lang kami dito sa Marilake, we will be visiting this place siguro mga twice a week. So kung gusto nyo ng update, please subscribe to our channel para manonotify kayo kung ano na nangyayari sa Marilake, ano na situation dito, latest situation na nangyayari sa Marilake. Yes, so hindi na Devil's Corner ito. Ito ay Hulihan Corner ang tawag na rito. Hulihan Corner. So kapag kayo ay matutuwa rito yung mga bikers, oh. Kami, matutuwa rin kami. RB40, matutuwa tayo rito. So sa Sunday, bike tayo rito. Share a loop. Ito, kamotes, oh. Walang helmet. Oh, ayun, meron pa. So ganito na talaga takbuhan dito. Ang takbo namin ay 36 km per hour at ito ay speeding na. Kaya nga 30 talaga. Dito sa, actually sa lugar lang na ito siguro magkakaroon ng mahigpitang hulihan kapag 30. Eto na sila. Nako, speeding na ako. 40, 41, 40. Si Zero. Eto, nahuli si, wow, Challenger. I doubt kung masusunod ng 30 km per hour dito. Pero ano na siguro yun,
Hindi, masyado mabagal eh. Masyado mabagal. O baka dun lang sa lugar na yun yung 30. Eto guys, ang delikado rito oh. Dulas ito. Baka hindi hinuhuli Challenger na yon. Baka tulad din natin yung nagtatanong. Wala kami nakikita kahit isang content creator dito. Dito yun eh, di ba? Dito yun. Dito yun. Hayan na. Oh, wala na. May mga bike police. May mga police din dito guys na nakabike. Todo ba tayong Marilaki? Kaya wala na rin mga pitikeros. Pitikero, merong isang nagpipixture. Ganito lang guys ang takbuhan dito. Safe kayo. Kaya nga sa'yo okay lang to ano. Ano to? Upland Sita sa election. Rizal Provincial Mobile Force. Dito mga content creator. Wala na, linis ano. And their driver's license will be recommended for revocation. Big C pala ito. Nasa baba na kami guys. And medyo mainit na dito. Wala nang ulan. Hindi pala, mataas mo rin to. Dito na kami guys sa Boso-Boso. So mag refuel muna kami sa Shell. Dito rin tayo nagkarga ron, di ba? 500. So dito kami guys. Ano yung nangangamoy na yun? Yung truck siguro. Nangangamoy clutch ano. 500 po? B-Power, oo. Yan o, merong station dito. Although naka-tent lang sila dito oh. So let's go. Yan guys oh, mayroon ditong outpost. Yan sila. Dito malapit na sa Magulo. Marami na sasakyan dito. So guys, dito na namin tatapusin ang vlog na ito. Marilaki update. First update after the event, after the February 2 event. So if you want latest update regarding sa situation sa Marilaki, please subscribe to our YouTube channel. Pakihit na rin po yung notification bell para ma-notify kayo. And if you have any comments
write or type it down below, please. So thank you all for watching. Next vlog, siguro mag-update ulit kami sa Marilake. Say after 5 days ulit, update ulit namin kayo sa latest situation dito sa Marilake. So see you guys. Bye.